Kung kayo po ay may flashlight at hindi po gumagana ang iyong flashlight, ano po ang kailangan gawin? Itatapon mo na ba? Di ba hindi? Check mo muna yung baterya. Di po ba? Ganyan din po pagdating sa cellphone. Pag hindi na sumisindi, hindi na umaandar, hindi na gumagana ang iyong cellphone, tatapon mo na ba? Di ba hindi? Sayang. Subukan mong i-charge. Pero pag hindi nag-charge, anong problema? Baka sira din ang baterya. Tayo din po mga tao, dumadaan din po tayo sa punto na kung saan kailangan din natin ang baterya. Dumadaan din tayo sa pagkalowbat, pagkawala ng enerhiya ng lakas. Kailangan din po natin ng AA battery. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng AA? Ito po, memorize niyo po. Affection and attention. Pag ang tao, binigyan mo ng pansin, attention. Pag ang tao, minahal mo siya, tignan niyo po kung ano magiging epekto sa taong yon. Lalakas siya, magkakaroon siya ng gana. Ang tao, lalong magre-rebelde. Ang tao, lalong magiging palaban. Ang tao, lalong magiging pasaway, sakit ng iyong ulo. Pag binabaliwala mo siya. Amen? Pag sinasantabi mo siya, pag ginagawa mong walang kwenta ang tao, hindi yan ang solusyon para maging mabuti ang tao. Bakit napapasama ang tao? Tandaan niyo po, maaaring walang liwanag sa buhay niya. Gusto mong magliwanag ang mata niya? Gusto mong maging maaliwalas ang mukha niya? Gusto mong magkaroon siya ng panibagong gana, buhay, lakas? Bigyan mo siya ng AA, attention, affection. Amen? Meron pa pong triple A. Ano po yung pangatlong A? Acceptance. Pansinin niyo po, bakit matigas ang ulo ng mga bata pag minsan hindi mo matanggap kung sino sila? Nawawalan din po tayo ng gana pag hindi tayo matanggap ng iba. Di po ba? Kaya minsan meron pong ibang tao ayaw magsimba. Bakit? Kasi papasok pa lang sila ng simbahan, hinuhusgahan na natin sila. Pero kung gusto po nating dumami yung mga tao sa loob ng simbahan, anong kailangan nating gawin? Tanggapin mo sila. Bakit meron kang kaibigan? Bakit minsan hinahanap ka ng isang tao? Kasi tanggap mo siya. Di po ba? The third A is acceptance. Alam niyo po ba na merong baterya type C? Meron po. Mas malaki po yan. Alam niyo po yung mataba na baterya. Ang tawag po dyan type C. At ano pong ibig sabihin ng C? Compassion. Malasakit. At paano mo alam na may malasakit ang isang tao sa iyo? Pag naiintindihan ka niya. Pag nauunawaan ka niya. How can you have compassion for the other when you try to walk on the shoes of the other? Pag pinipilit mo na lumakad mabuhay doon sa buhay ng tao. Kaya nga, kaya mong patawarin ang nagkasala sa iyo. Pag naisip mo, ano ba ang pinagdadaanan ng taong yan? That is compassion. My dear friends, without compassion, there is no forgiveness. But when you forgive, there is love and peace. Amen? Subukan niyo po. Paramdam mo ang iyong malasakit sa isang tao. Magkakagana muli yan. Gagawin niya ang lahat para suklian yung iyong pagmamalasakit. Amen? Meron pa pong isang type o klase ng baterya. Ano po susunod sa C? D. Yung pong mas mataba pa, mas malaki, mas malapad. Type D. At ano pong ibig sabihin ng D? Tandaan niyo po ito. Direction. Direction. Ang buhay ng tao magkakaroon ng liwanag kung alam niya saan ba siya papunta. Kung alam natin ano ba ang ating tadhana. Kaya nga minsan meron taong depressed. May taong gusto magpakamatay. Merong tao na nalululong sa bisyo. Bakit? Kasi hindi malinaw sa kanila ang direksyon ng kanilang buhay. Bigyan mo ng direksyon ang isang tao. Maging malinaw sa kanya ang kanyang dahilan. Kahit na anong bigat, anong problema, kakayanin niya yan. Palagi siyang merong liwanag, palaging malakas yan. Tignan niyo po, ang dami po natin mga kababayan nasa ibang bansa. Araw-araw, nakikipaglaban, nakikipagsapalaran.
Iba-iba ang kanilang mga pagsubok. Merong masungit na boss, merong mga iba dyan inaabuso. Meron po dyan na homesick. Meron po dyan nagtitiis na magutom para lang makapagtipid, makapagpadala ng pera sa kanilang mga pamilya. Pero tanongin mo sila, bakit hindi sila sumusuko? Bakit may gana sila? Bakit inspire sila? Meron silang baterya, type D. Dahilan, direksyon. Sa akin pong pagsasaliksik, tinignan ko po, meron palang type J. Yung type J ginagamit po sa mga medical devices. Mas malaki, mas matibay, mas maraming energy. Ano po yung type J? Of course, isa lang po ang ating buhay. Isa lang ang magbibigay sa atin ng lakas. Sino ang liwanag ng mundong ito? Jesus. Amen? Hindi po totoo yung sinasabi ng mga ibang babae. Yung mga may pangalan na letter J, manloloko. Totoo po ba yun? Kasi marami po sa mga artista natin, letter J, iniwan daw yung kanilang mga girlfriend. Di po ba? Di na po ako magbibigay ng pangalan. Baka maging showbiz po tayo dito. Hindi po lahat ng may pangalan na letter J, manloloko. Amen? Una na po dyan si Father Joel. Di po ba? No? Joke lang po. Pero tingnan niyo po ito mga kapatid. Kahit na ang ating buhay naging madilim dahil sa ating pagkakasala, sino ang nag-a-accept sa atin? Sino ang nagbibigay ng atensyon sa atin? Sino po ang nagbibigay ng affection sa atin? Sino po ang merong compassion sa atin? Sino ang daan natin kung hindi ang ating Panginoon? Yan ang ating pinapasalamatan at tinatandaan, inaalala sa araw na ito. That Jesus is the light of the nations. That Jesus gives us new strength. Pag lobat ka na, pag ayaw mo na, isa lang ang magbibigay sa iyo panibagong lakas, panibagong direksyon, ang Panginoon, panibagong buhay, si Jesus. Ang mga kandila, pag sila po ay binasbasan, sila ay simbolo at tanda ng presensya ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, tradisyon nating mga Katoliko, pag merong sakuna, merong dilubyo, may problema, yung mga nabasbasan na kandila, sinisindihan. Merong bagyo, natatakot ka, sindihan mo ang nabless na kandila. Paparating ang malaking tubig, may baha, sindihan mo ang kandila. Huwag niyo lang po sisindihan ang kandila pag brown out. Pero lalong-lalo na pag meron kayong pinagdadaanan na problema, sindihan niyo po, magdasal kayo. At tandaan niyo, ang liwanag na yon, si Kristo, papasukin mo siya sa iyong isip, sa iyong puso, para bigyan ka ng panibagong pag-asa. Amen? Mga kapatid, hindi lang ang liwanag ang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Pangalawa't kahuli-hulihan, tandaan niyo po, the Word of God, ang salita ng Diyos. Kaya nga, mababasa niyo po sa Biblia ito Your words, O Lord, are spirit and life. Espiritu, buhay, salita ng Diyos. Sinong nabasbasan nung dinalang ating Panginoon sa templo? Ang pangalan po niya, Simeon. At hindi ko po alam kung alam niyong ibig sabihin ng pangalan na Simeon. Napakaganda po. Simeon means to hear. Simeon was blessed because he listened, he heard the word of God daily in his life. Sabi po ng isang pare na exorcist, yung pong nagpapaalis ng mga masamang spirit. Isa sa mga ayaw na ayaw ng demonyo, ano po? Yung tayo po ay nananahimik. The devil hates silence above all. Bakit ayaw po ng demonyo ng katahimikan? Because remember, God speaks to us in silence. Pag ikaw ay nagdarasal, tahimik ka, anong ibig sabihin? Nandyan ang Diyos. Kaya nga ano ang gagawin ng demonyo? Para makapasok siya sa iyo. I-distract ka niya. Gagawin niyang maingay ang buhay mo. Hahayaan ka niyang manood ng manood sa social media, sa YouTube, ng telebisyon. Pag meron kang problema, di ba, napakaingay ng ating isip, ng ating puso. Masaya ang demonyo. Pag kayo ay nag-aaway na mag-asawa, hindi yan kagustuhan ng Diyos. Natutuwa ang demonyo. Maingay. Merong gulo. Mga kapatid, gusto po ba nating mabasbasan? Gusto mo magkaroon ng panibagong lakas?
always listen to the Word of God. Ang baterya ng ating buhay. Unang-una, pinakamabilis na matatanggap mo ang bendisyon ng Diyos. Pag nakikinig ka sa Kanyang salita, lalong-lalo ka pang pagpapalait kung binubuhay mo ang salita ng Diyos araw-araw. Amen? Kaya tayo po ay magpasalamat sa Diyos dahil napakarami ng Kanyang pagpapala na binibigay sa atin. Ang Kanyang presensya, ang Kanyang liwanag, lalong-lalo na ang Kanyang salita. Please understand this. God cannot bless you if He does not test you. Hindi ka mabibendisyonan kung hindi ka niya susubukan. Amen? Before the blessing, there should be a testing. There is no blessing without a testing. Kaya nga, bago ka magreklamo sa Diyos, Panginoon, bakit ang dami kong problema? Panginoon, bakit napakabigat ng buhay? Panginoon, bakit hirap na hirap ako? Unawain mo ang katotohanan na yon. Hindi ka mabibendisyonan kung hindi ka niya susubukan. Yang pagsubok mong yan ay daan para ikaw ay pagpalain niya. Amen? Ano ang turo ni Jesus? Kahit siya, kailangan niyang dumaan sa hirap, ipapahiya siya sa bayan, ipapako siya sa krus, papatayin siya, pero pagkatapos, anong mangyayari? Siya'y muling mabubuhay. At makikita din natin yan sa mga ibang kwento sa Biblia. Kung hindi sinakripisyo ni Abraham ang kanyang anak, si Isaac, hindi siya magiging ama ng lahat ng bayan, lahat ng nasyon. Kung hindi nakilaban si Joshua doon sa Jericho, hindi sila makakarating sa Promised Land. Kung hindi humarap si David sa higanting si Goliath, hindi siya magiging hari. Ikaw, ano ang iyong pagsubok? Ano yung nakakatakot na iyong hinaharapan ngayon sa iyong buhay? Kailangan mong yakapin yan, kailangan mong pagdaanan yan. Kung hindi, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kung hindi mo haharapin ang iyong problema, hindi ka pupunuin ng Diyos ng Kanyang grasya. Sabi din ng Panginoon, kung gusto niyong sumunod sa akin, kung gusto nating makatanggap ng biyaya galing kay Kristo, ano dapat ang ating gawin? Kalimutan ng sarili, itakwil ang ating buhay at buhati ng ating krus araw-araw. At ano ang makakamtan natin? Umaapaw na grasya galing sa Diyos. May dalawa lang naman na pwede tayong gawin sa harap ng problema. Di po ba? Yun ay pwede kang sumuko o pwede kang lumaban. Those are our only two options in the face of our problems. You either quit or you either fight. Pero sinasabi ko po sa inyo, pag sumuko ka, talo ka na. Amen? Walang nagtatagumpay na sumusuko. Pero kung lalaban ka at magpapatulong ka sa Diyos, oo, maaaring matatalo ka. Pero kung palagi kang lumalaban, siguro naman kahit minsan mananalo ka din. Di po ba? At hindi ba, yun lang naman yung mahalaga. Yung kahit isa lang, manalo tayo. Kahit yung minsan lang, magtagumpay ka. Ano ang makakamtan mo sa pagsuko mo? What will you gain by quitting? You gain nothing. Wala. And I tell you, if you quit or avoid one problem, you will have another problem in your life. Amen? Sasabihin mo, ayoko na itong asawa ko. Sawa na ako sa ugali niya. Suko na ako sa kanya. Sige, iwanan mo. Sige, itapon mo. Pero yung asawa mo lang ba yung problema mo dito sa mundo? Paano yung biyanan mo? Paano yung anak mo? Paano yung katawan mo? Paano yung trabaho mo? Di po ba? Kung susuko ka sa isang problema, huwag mong kalimutan, meron pa ring ibang problema ang darating at kailangan mong harapin. Kaya nga, kung ano yung problema na binigay sa iyo ng Diyos, focus ka lang dyan. Binigay ng Diyos yan sa iyo kasi alam niya, saktong-sakto yan sa iyo.
Kayang-kaya mo yan. At hindi ka niya pababayaan. Basta't araw-araw ka lang makipaglaban. At araw-araw kang manalig, manampalataya sa Diyos. Hindi ka pababayaan. Dahil kung lumalaban ka sa problema na binigay ng Diyos, maniwala ka na may kasangga kang lumalaban. Amen? Kung nga sa boxing, merong coach eh. Di po ba? At hindi lang coach, meron ka pa mga supporter, meron ka pa mga fans club. Kaya lang bakit nagiging napakabigat, napakahirap ng ating problema? Kasi ang tingin lang natin doon sa ating problema, doon sa ating suliranin. Pag malapit ka ng sumuko, pakinggan mong coach mo. Sinong coach ng ating buhay? Ang Diyos. Pag malapit ka ng bumitiw, pakinggan mo fans club mo, mga supporters mo. Sino mga yan? Mga minamahal mo, mga kaibigan mo. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. At alalahanin niyo po ito. Darating ang araw, tatawanan mo lang yung problema mong yan. Amen? Mahirap lang ngayon kasi nandiyan ka. Pero wala naman nananatili. Nothing is permanent in this world. Most especially our problems. Lilipas din yan. I tell you, tatawanan mo lang yung mabigat na problemang iniiyakan mo ngayon. Sanayin mong sarili mo. Kung araw-araw mong binubuhat yan, malalakas ka. At hindi ka na magiging affected. Makakayanan mo yan. Sa tulong ng Diyos, sa tulong ng iyong mga minamahal, at sa iyong lakas ng loob. Lumabang ka dahil tandaan mo, sa iyong pagsubok may grasya. God's testing is your blessing. All of us as a storm in our life. Lahat tayo sigurado may pinagdadaanan na bagyo. Hindi maaari sa isang taon na hindi tayo makakaranas ng bagyo o problema. Di po ba? Minsan may mga bagyo sa ating buhay, madali lang. Mabilis na dumarating, mabilis na umaalis. Ibig sabihin, madaling masolusyonan. Amen? Minsan, may mga bagyo na kayang-kaya natin dahil signal number 1 lang. Puro lang hangin, walang ulan, kumbaga hindi naman life-threatening. Pero ang malungkot na kwento, may mga bagyo sa ating buhay na pag dumating, sobrang lakas. Na pag dumating, sobrang tagal nananatili. Na pag dumating, nagkakasira-sira ang lahat sa buhay natin. Minsan pa nga, ang mahirap, magkakasunod-sunod yung mga bagyo sa ating buhay. Di po ba? Yung bang nagkasakit na yung tatay mo, susunod pa yung ate mo. O kaya naman, kamatay-matay pa lang ng nanay mo, susunod na namatay yung kuya mo. Minsan, meron sa atin, lubog na sa utang, pasaway pa yung kanilang anak. Sumasakit na nga yung ulo, sumasakit pa rin yung loob. Minsan din, may mga iba niloloko na ng kanilang mga asawa, kinakampihan pa ng mga biyenan nila. Kung sino na yung niloko, siya pa yung masama sa paningin ng pamilya ng asawa niya. Hindi po ba yan yung mga bagyo na magkakasunod? Yan yung mga bagyo na napakahirap harapin sa ating buhay. Magkakasunod, napakalakas, nakakalunod. Tandaan niyo po ito, pag kayo ay nasa gitna ng bagyo. 2 paalaala lang, 2 mabuting balita. Number 1, God will give you a boat for your storm. Anong ibig sabihin? Kung may paparating na bagyo, hindi ka naman papabayaan ng Diyos na lumubog. Merong unos, meron kang salbabida, meron siyang ibibigay sa iyo para iligtas ka. Hindi kagustuhan ng Diyos na ikaw ay mapabayaan, ikaw ay masawi, ikaw ay lumubog. Amen? Remember this, God will not allow you to go down in your storm. Gagawa at gagawa ng paraan ang Diyos para maligtas ka, para lumutang ka. Yang ngayon narinig natin sa pagbasa sa kwento ni Noah. Bago man dumating ang malaking tubig, ang dilubyo, pinagawan daw siya ng malaking bangka ng Panginoon. Noah's Ark, niligtas siya ng Diyos. Kaya tandaan niyo po ito, kung mapagkumbaba ka sa Diyos, kung nananalig ka sa Diyos, kung tapat ka sa Diyos, hindi ka niya pababayaan,
malunod. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para pagdating ng unos ay makakalutang ka at makakaligtas ka. Tandaan nyo rin po ito. Hindi man ititigil ng Diyos ang pagdating ng bagyo, pero mapipigilan pa rin ng Diyos na malunod ka at masawi ka. Yan ang magagawa ng Diyos, ang maligtas ka. Alam po ng Diyos, may mga problema na dumarating sa buhay natin. Pero hindi niya hinahayaan na harapin natin ang mga ito na walang tulong. That is the good news. Kaya nga, yung mga iba, kung may sakit kayo, di ba, meron pa ring paparating na pera para makabili ka ng gamot. Yung mga iba, kahit na lubog na sa utang, tandaan nyo, may buhay pa rin kayo. May katawan pa rin kayo, may lakas pa rin kayo. Bawat umaga, araw-araw, para makapagtrabaho ka, para makapaghanap buhay ka, para makaahon ka dyan sa iyong kahirapan. Kung yung mga iba, malabo na ang kanilang relationship sa kanilang mga asawa, tandaan niyo po ito, may nagmamahal sa iyo. Mahal ka pa rin ng anak mo, mahal ka pa rin ng mga kaibigan mo. Meron pa rin mga tao naniniwala sa iyo na alam nila mabuti ka pa rin tao. At minsan, kung nakakadama tayo ng lungkot at depression, tandaan po natin, nandyan pa rin ang Diyos, nandyan pa rin si Jesus. Laging nakikinig, alam niya ang ating pinagdadaanan at binibigyan tayo ng kapayapaan. Itanong natin sa ating sarili, ano ba ang bangka ko ngayon sa gitna ng dilubyo, sa gitna ng aking bagyo? Meron. Hindi kahahayaan ng Diyos na lumubog sa bagyo. But secondly, God will see your boat through the storm. Believe that you will overcome the storm. Gagabayan ka ng Diyos hanggang malampasan mo ang bagyo. Magtatagumpay ka laban sa iyong problema. Narinig po natin sa mabuting balita, di ba? Merong nilapit sa ating Panginoon, tao na bulag, hindi makakita. Anong ginawa ng Diyos? Hinawakan yung kanyang mata, pinagdasal, pagkatapos hindi pa rin makakita ng mabuti. Sabi sa mabuting balita, sa pangalawang beses, hinawakan ulit, pinagdasal, nakakita muli. Anong ibig sabihin? Hindi titigil ang Diyos hanggang hindi ka gumaling at mapabuti. Hindi titigil ang Diyos hanggang hindi ka magwagi. Yan ang mabuting balita. Kaya huwag kang susuko, huwag kang titigil, huwag kang tatalon sa bangka. Kahit na alam ko po marami sa inyo nahihirapan na dahil nagpapakimo, nagpapadialysis. Sige lang, pagpatuloy mo lang, lumaban ka. Ng kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Pero sabi ko naman, habang may pag-asa, may buhay. Basta tumaasa ka, lalakas ka. Amen? Alam ko po, mabigat din nagbabayad ng utang. Hindi mo alam kung kailan matatapos yung iyong mga utang. Pero tiisin mo lang, matatapos din yan. Amen? At alam ko, kahit na nakakasawa, paulit-ulit na lang, kasalanan ng iyong asawa, tandaan mo ito, maging tapat ka. Maging tapat ka sa kanya, maging tapat ka sa anak mo, maging tapat ka sa pamilya mo. Bakit? Because God rewards our faithfulness. Amen? Ang pinagpapala ng Diyos, ang binibigyan ng gantimpala ng Diyos, ang mga tapat, ang nililigtas ng Diyos, ang mga tapat. Kaya nga sa dami ng mga tao noong unang panahon, bakit si Noah ang niligtas ng Diyos? Kasi tapat siya. Yan yung sabi sa pagbasa. The world was so full of evil, corrupt people, and yet there was this one person, righteous person, Noah. Basta't maging tapat ka sa Diyos. Bahala ang Diyos sa iyo. Mawawala lahat ng iyong pag-aalala. Ask yourself that question, am I righteous? Ako ba ay tapat sa Diyos? Kung binigyan ka ng bangka ng Diyos para iligtas ka, yung bangkang yan, gagabayan ng Diyos hanggang ikaw ay makadaong na. Hanggang ikaw ay makaalis sa bagyo. Hindi ka binigyan ng bangka ng Diyos para panghabang buhay diyan ka na lang. Ang bangkang yan, pagligtas lang sa iyo, pero aalisin pa rin ng Diyos ang bagyo at aalisin ka ng Diyos sa gitna ng dagat.
Kaya ngayon palang magpasalamat ka. At ngayon din humingi ka pa rin ng lakas, grasya, pagpapasensya, tiyaga. Nandiyan ang Diyos, nagtutulak sa iyo. Nandiyan ang Diyos, naggagabay sa iyo. Nandiyan ang Diyos na tumutulong sa iyo. Tulungan mo din ang iyong sarili. Manatili kang tapat sa Kanya. At ang Diyos palaging tapat sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Matatapos din ang iyong bagyo.